Ito, may bagong diskusyon na naman ngayon tungkol sa saklaw ng kapangyarihan ng National Bureau of Investigation. Ito, sabi dito, no, breaking news, GDM, ayon sa GDM, ang ombudsman inutusan ng NBI na mag-conduct ng identity verification. Yun ang authority, yun lang ang authority ng NBI. Parang inutusan kang bumili ng suka, nag-grocery ka na. Sabi naman, kung gusto nyo mag-grocery, magpadala kayo ng sarili nyong subpina. Handa naman kami. Sabi ni Levito yan. Ha? Sabi ni Levito. Hindi ko talaga magets tong... Alam nyo, ang pagkakalam ko, pumunta na sila ng NBI. Di ba? Yun ang pagkakalam ko eh. Pagpunta nila ng NBI, nung last time, ayaw nila magpa-interview ng hiwa-hiwalay by the statement of Topacio. Ngayon, pumunta na naman yata sa NBI ngayong March 17. Pagpunta sa NBI, gusto na yata magpa-interview ng isa-isa. Mukhang nakapag-practice na daw. Ayon kay Attorney Levito Baligod, no? Ang utos ng ombudsman sa NBI ay i-identify lamang yung verification nila, yung mga identity. Yung mga identity nila, i-verify ka lang. Yun lang. Oh. Pero ayon sa kanyang pahayag, tila lumalampas umano sa saklaw ang utos ang ilang mga hakbang ng NBI. Ginamit niya ang analogy na parang inutusan kang bumili ng lupa ay ng suka, nag-grocery ka na. Hindi ko mag-gets yung Hindi ko magets. So, bumili ka daw ng suka, pero pinabili ka, inutusan ka bumili ng suka, nag-grocery ka na. So ginagawa kayong tanga ng NBI, ganun. Sino bang, hindi ko alam kung pertaining ba sa NBI kasi yung statement niya o pertaining sa NBI. Hindi, pero yun nga, parang siguro nabubuisit siya kasi bakit nga kinukuha, ayun lang ang gustong gawin sa kanya ng NBI, kunin lang pala yung oo nga, kampi ako kay rito, kay Levito, total tangat. Ang hirang analogy yan. Ang papangit talaga ng nyo eh. Ng analogy nyo eh. Walang nga kayo eh. Kayo mga DDS, ang papangit ng analogy nyo. Bakit ganyan lagi? Yung mga example nyo, ang papangit. Mukha nyo, ang papangit. Walang nga ang po siya. Inutusan kang bumili ng suka, pero nag-grocery ka na? Ano niyang ibig niya sabihin? Kung tutusin, kung ako, gagamitin ko yung analogy mo para ipalo sa pagmumukha mo, nagpa-presscon ka na muna bago ka nagsampa ng kaso, tanga! Oh, yun yung magandang example. Biruin mo, imbis na nagpa-presscon ka na muna, hindi pa presscon, pinakita yung affidavit, hindi pa pala napipirmahan ng mga Pero paano yun? Nanotaryo na daw. Pero hindi pa napirmahan, pero nanotaryohan na. Hindi, nung una, I'm thinking about the, nung dati pa. Walang pirma, pinakita niya sa tapos pinakita niya yung affidavit, pero nanotaryo na. Magandang tingnan kung kailan nanotaryo yan, no? Pwede ba yun? Ipanotaryo mo kahit wala pang pirma nung nagsalaysay? Check ko nga. Kasi alam ko wala pang pirma nung una eh. Hindi, pero getting back to my point. Biro mo, nagpa-presscon ka na muna, no? Inihayag mo doon, sinabi mo na yung mga gusto mo mga bintang, yung mga ibinintang mo, nagpa-interview ka,
multiple mga media, mainstream medias. Then after that, ginamit na yan lahat ng mga vlogger nyo, yung mga naratibo nyo dyan. Tapos, nung pa lang pala kayo magpasasampa sa ombudsman, nauna pa talaga yung press conference nyo. Yan yung tamang analogy dyan yan yung tamang example dyan sa analogy mo. Oh. Mali, ikaw ang mali, tanga. Ginagalit mo ako, gago ka. Oh. Alam niyo, hindi ka mag-gets kasi yung punto ng kanyang argumento ay tungkol sa legal jurisdiction. Kung hanggang saan ang authority ng isang investigative agency. Yun nga, no? NBI kasi, alam niyo naman kung anong gusto nila, no? Gusto nila madaliin. Ako yun lang yung knowing our president, or kayo din naman, no? Alam niyo na kung paano gumalaw ang ating mahal na presidente. Kundi, lagi siyang by the book. At yan, yan ay ulit-ulit niya. No? Pagka tinanong siya, laging ang sagot niya is yung naaayon sa batas. At that moment, ayon sa kanyang nalalaman patungkol sa batas. Ganun siya sumagot. By the book, ayaw niya magkaroon ng mas lumaki kung ma-avoid naman, no? Kung sasagot siya ng ganito. Kaya maingat siya, no? Ang punto ko is, by the book talaga yung ating mahal na Pangulo. Kaya pina-follow yung process. So ngayon, kung kagaya niyan, sinasabi talaga ng NBI na for verification lang, tapos syempre tatanungin kayo para at least isa-isa kayong matanong kung ano ba yung pahayag nyo. Kagaya lang din naman sinabi talaga ni Matibag eh. Naniniwala ako, yun lang din naman yung gagawin dyan. Ano ba sabi dun ni Attorney Matibag? No. Syempre, isa-isa kayong tatanungin, kayo questionin, kagaya lang yan, natural lang, no? Doon sa mga nagsasampa ng kaso or yung maghahabla or yung magpapablatter. Let's take for example yung yung pagpapablatter. So pagpapablatter ka, maggagawa ka ng salaysay, tapos yung salaysay pipirmahan mo. After mo mapirmahan, bibigay mo ulit dun sa tas iisa-isahin yun, tatanungin, ito, sigurado ka gantong oras to? Oo, ganyan oras. Ano yan? Ito, paano ka nakarating dito? Hindi mo nilagay dito. Paano ka nakarating? From point A, nasa point C ka na. Asan yung point B? Paano ka dumating dito, dumaan dyan, ganun. So, ganun yung nangyayari. So, I believe, ganun lang din yung gagawin muna ng NBA sa kanila. No? Akala yata nila, gusto na yata nila magpa-imbestiga na eh. Akala yata nila, no? Yung, akala nila nasasakdal sila eh. Di ba yun naman yung claim nila? Akala nila nasasakdal sila. Wala tayong magagawa, no? So, ako, waiting lang ako kung ano yung mga posibilidad na mangyari pa dyan sa susunod na eksena. Pero, pinangahawakan ko pa rin yung opinion na yung opinion ko dyan na talagang for me, malaking kabugusan lang to, yung 18 na yan na Marines, no? Kung makikita nyo, no? Paglabas lang ng isa, yan na lahat yung mga topic nila. Tapos, meron pa, sa mainstream media na nag-expose itong mga to, ang tanong pa rin nila, bakit hindi man lang kunin ng mainstream media? O dyan, nakita ko, in-interview na ulit si In-interview na sila kay Jessica Soho. Eto mga mainstream media na to, sabi pa rin ni Banat Bay, bakit ayaw pick upin yung mga statement ng 18 Marines? O dyan, usapan na nga yung 18 Marines na yan eh. Nakarating na hanggang sa Senado, natanong na pati mga Senate Tapos, yung pa rin yung nyo? Yung pa rin yung sinasabi nyo? Kaya ako, pinakamaganda dyan, abangan natin kung ano yung susunod na kabanata. No? Pero, ako, hanggang ngayon, naniniwala ako, malaking kabugusan yung mga yan. Dahil marami na na-discover na mali dyan, no? Si NBI, kaya lang walang mga update, no? Sabi dati ni NBI Matibag, Director Matibag, ano sabi ni Director Matibag?
6 dyan is, 8 ay hindi nagtrabaho kay Saldico. So, definitely 10 lang. Tapos meron din daw dyan, di ba, na 4 dyan, hindi naman talaga Marines. Oh. Tapos ang sabi naman ni Ombudsman Boying, talagang meron dyan may mga criminal records at murder yung kaso. Kaso wala tayong update ngayon dyan. Hanggang ngayon, waiting lang din tayo. So, sa huli, yung mga ganyang usapin kasi, karaniwang nililinaw sa korte kung saan tinitimbang no, yung mga legal limits ng bawat ahensya. So, with that, punta na tayo sa ating susunod na topic. Siyempre, dating gawi, no, batian tayo. Asa na ba? Batian tayo. Yung mga makikita ko lang na bago nating para at least makarami tayo ng topic. Ano ba sabi dito? Si Ma'am Philemby, isang affidavit ang lahat. Sila, yun yung press ko nila. I think, nagsabi na sila dyan, ready naman sila. Ready naman daw sila na mag bigay ng isa-isa. Yun yung sabi. Mga DDS na paparanoid kasi sila. Sabi ni Ma'am Lucy. Walang basagan ng trip. Gusto nga nila maparanoid eh. Ikaw naman, Ma'am Lucy. Walang basagan! Kung gusto nila maging paranoid sila. Si Boss Richard, may bagong script na ulit sila. Malamang. Kasi it took them 2 days bago ulit sila magpakita doon, no? Kung nag-practice, ganon. Hindi, pero let's give it to them. Ayaw nila eh. Noong una, siguro, kinompose nila yung kanilang gagawing, anong tawag dyan? Kanilang gagawing affidavit ng isa-isa, inaral nila, and then sa kanila ipinasa. So, okay lang yan. Si Boss Badion, 71, na-briefing na Lodi, sabi, na-briefing na. Ayan, kita na natin yung ano. So, since pang-apat na natin to na topic, ulit, I would like to take this opportunity para i-promote ulit no ang ating mga kapatid doon sa hanggang sa ngayon naguguluhan pa rin. Of course, kami ay mga guest dito ni Tol Ñolo sa kanyang channel. Guest speaker. Di ba si Banat Boy Social naging speaker na? Sabi ko sa inyo eh. So ako speaker ako dito together with Ma'am Admin Rich, Ma'am TPL3, and syempre yours truly, Banat Boy. Lagi nyo kami masusubaybayan. So alas 3 ng hapon si Ma'am Maureen, si Ma'am Admin Rich is alas 6, and then ako 7:30. Pero I think magbabago si Ma'am Admin Rich. Hindi ko alam kung 9 o'clock or something. Hindi ko alam kung anong oras siya ng umaga. Baka 5 o'clock. So, yan. Abangan nyo lagi, no? Para hindi na kayo nagugulat. Eto. Punta na tayo dun sa ating susunod na tatalakayin. Ay, hindi yan. Ito. Ito sabi rito. No? Ayon sa lakyan natin. Sabi rito, no? Asa na? Ulit. Ayan. Magandang gabi po sa lahat. Thank you very much for being here at patuloy kayo nakasubaybay. Maraming salamat. Magandang gabi. Sabi rito, no, Marcoleta hearing. Ayan. Mga mandirigma, no, mga karayuma ng ating kapatid na si Tol Ñolo. Naging mainit kasi yung pagdinig sa commission on appointments kung saan muling napag-usapan ang kasaysayan ng West Philippine Sea.
Sabi dito ng ABS-CBN, muling iginiit ni... Walang nga talaga to si Marcoleto. Asar na asar siya eh. Asar na asar yung walang niya eh. No? Sabi rito, muling iginiit ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments itong Martes o March 17 na hindi na-diskubre ng manlalakbay at mangingisdang si Thomas Coloma ang Kalayaan Island Group o KIG. Nang makaharap ang asawa ng apo sa tuhod nito na si Colonel Jacqueline C. Coloma. Nauna nang pinabulaanan ni Senator Ping Lacson ang pahayag na ito ni Marcoleta. Sa pagdinig, tinabla niya muli ang senador nang tanungin si Colonel Coloma kung ano ang pinagkaiba ng occupation at discovery. Alam nyo, yan ang problema eh. No? Kasi itong mga naratibong to, no, narinig ko isa sa mga pahayag ni Senator Ping Lacson, if I can remember it correctly. Si Secretary Llamas. Wait nga, balikan natin. Maaari ko siyang mapuntahan. Makikita ko puntahan natin yung sinabi ni Maganda rin kasi yung sinabi or naging discussion dito ni Senator Marcoleta. Senator Marcoleta ni Secretary Llamas. Pucha, walang discussion na maganda yan si Marcobeta. Materials. So I haven't posted it. Ito sabi rito. Dati kasi, ito sabi ni Secretary Llamas nung March 11 pa. Dati kasi para malaman mo yung posisyon ng China, basahin mo yung Global Times. Ngayon hindi na. Yung issue ng mga coordinates, lumabas na yan sa Global Times. Wala naman kayong coordinates sa West Philippine Sea, sabi nung Global Times. Nakita nyo na? Maya-maya, ito na ang ating Chinador. Wala naman kayong coordinates sa West Philippine Sea. Sabi niya, di ba? Etong pinakahuli, 2 days ago, basahin mo sa Global Times, nakalagay doon, bakit nanghihingi ito Pilipinas ng seat sa Security Council ng United Nations on the same day? Itong si Chinador Marcoleta, yun din ang sinabi. So, yung mga yan din yung claim. Kung ano yung naratibo ng Global Times na yun yung ng China, yan na rin yung yan yung naratibo ngayon ni Chinador Marcoleta. Kung biro mo, kawawa siya. Ang daming ang kapal pa talaga ng mukha nito ni Marcoleta na ipa-retract o ipa-pull out daw. 'Di ba? Yung mga sinabi niya dahil biruin mo kung nahihiya kang sasabi, wala na, pasok na sa kasaysayan niya, natanga ka. Biruin mo, ang lakas mo magsinungaling, sabihin mo na hindi mo sinabi na i-give up na natin, yun na yun yung mismong sinabi mo. Ngayon, alam nyo na. Alam na natin na yung mga naratibo ng China, ini-echo ng Chinador na si Marcoleta. Okay? At yan, gina-justify lahat naman ng kanyang mga kasamahang Chinador din. Suportado si Marcobeta dyan. Ayon sa ulat nga ng ABS-CBN, tinanong si Chinador Rodante Marcoleta. Tinanong niya si Colonel Jacqueline Coloma tungkol sa claim na ang kanyang lolo yung nagdiskubre ng Thomas Coloma Shoal. Diyan sa Kalayaan Island Group. Pero ang nagpapatanong niyan malamang China. Talang ka, Chinador. Dito pumapasok yung mga mahalagang legal concept kasi, di ba? Discovery versus occupation. Hindi ko na mababasa rito, so hindi ko nabasa yung dito so hindi ko maidi-discuss sa inyo. Pero sa international law kasi, alam nyo, hindi sabat yung
hindi talaga sapat kung nadiskubre mo lang ang isang teritoryo eh. No? Yung para sa akin mas mahalaga kasi, ito yung mga mahalaga, actual occupation, administration, recognition under international law. Yan, lahat yan, meron yung yung Kalayaan Island Group. Meron. 'Di ba? So, talaga, etong si Marcoleta, yun lang din talaga kung ano yung parang tuloy lumalakas yung ating paniniwala, no? Na talagang etong si Marcoleta China door. Na talagang tama si Secretary Lamas na ginagamit siyang mouthpiece. Putya, biruin mo, no? Isang senator, merong upuan dyan sa Senado. May isang traidor, no? May upuan dyan sa Senado para i-echo, i-voice out kung ano yung mga gustong sabihin ng China. Biruin mo yun? Bakit daw, sabi ng Global Times, bakit pumunta si PBBM at nangihingi ng seat sa Security Council dyan sa United Nations? Bakit daw wala tayong coordinates sa West Philippine Sea? O tapos later on, yun na, sa Senate hearing pa, sa plenaryo pa ginamit ni Marcoleta. Ganyang katigas sa mukha ni Marcoleta. Tandaan nyo sa akin pagdating sa international law, okay nga na na-discover mo, pero hindi sapat yon, no? Porque na-discover mo isang teritoryo, hindi sapat. Pero, ang mahalaga kasi, actual occupation. Okupado natin ng Kalayaan Island Group. Administration, meron. May government din tayo doon, may mayor. Recognition under the international law, oo naman. Kaya, siguradong atin yung Kalayaan Island Group. Ba't di ka na bland? Sabi ni Ma'am Kadin. Kalbo nga Paano ko bablandihin yung kalbo? Pwede pala, no? Hindi magiging Eminem ako niyan. Yo, I'm Slim Shady because I'm the real Shady. All the other Slim Shady so just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Yan Yan yung mga dahilan kung bakit ang usapan sa West Philippine Sea ay hindi lang tungkol sa history, kundi tungkol sa legal framework ng International Maritime Law. Kaya ang tanong, alin ba ang mas mahalaga? Territorial claim, discovery, or effective control? Ayan, maganda yan pag-aralan natin. And lagi niyong suportahan o lagi niyong panoorin pagdating sa West Philippine Sea, ang mga magagandang reference dyan si Justice Carpio, si Richard Haydarian. Minsan may toyo si Richard pero pagdating sa West Philippine Sea, ay mga reference na magaganda. At mga not to go to, si Sasot na may titi pa. Hanggang ngayon. Kaya lagi niyong tandaan maganda mag-aral tayo, pag-aralan natin especially yung West Philippine Sea kung gusto niyo si Simply Talkies, maganda rin mag-discuss pagdating sa West Philippine Sea. And yung mga vloggers sa US, the likes of si Tita Carclea, yan, maganda rin mag-discuss yan. Si Tita May Dones, Mix Talks TV. Yan, magaganda mag-discuss pagdating dyan sa sa West Philippine Sea. And of course, si Ma'am TPL3, laging merong yan. And si Prof. Antonio Contreras. Ayun. Yan yung mga pupuntahan nyo. And yan, syempre, andyan din si dating Commodore na ngayon ay anong tawag na nga sa posisyon ngayon ni
Nakalimutan ko posisyon ni Commodore. Ano na siya? Admiral ngayon si Commodore J. Terriola. Ngayon Admiral na, and of course, sino pa ba? Si Batong Bakal. Si Professor Batong Bakal, yun, magagaling din yun. Push nyo boss yung kaso ni Marcoleta sa COMSEC, sa COMELEC. Oo nga eh, no? Meron na, kailan ba? Wednesday ngayon yata sasagutin yun eh. Ang problema kasi no sa mga ating kasamahan no na si Pampilo Lacson, Di ko pa rin makakuha. Wala tayong time para pag-aralan eh, no? di ba no dapat talaga mapuntahan na natin. Kung ganun, i-give up na lang natin ang Kalayaan Island Group, no? Wala, hindi ko makuha. O yan, ha? So, maganda yan na pag-aralan natin. Ayan, Duterte camp withdraws second attempt to disqualify 3 Pinoy external lawyers. Yan yung, ito yung ating topic ngayon, yung ating panghuli topic. Sabi rito mga madirigma, no? Usaping international law naman tayo. Kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sabi rito, the camp of former President Rodrigo Roa Duterte has withdrawn its earlier request to appeal a decision by the International Criminal Court pre-trial chamber that upheld the appointment of 3 Filipino external lawyers representing victims of his bloody drug war on alleged grounds of conflict of interest. O yan, so yan, nag-apila sila pero wala. Mukhang tagilid. No? Ayon nga dito sa Daily Tribune, binawi ng kampo ni Duterte. So sila, tas binawi na nila, no? Ang ikalawang pagtangka na i-disqualify yung yung 3 Pilipino na external lawyers na kumakatawan sa mga biktima. So disqualify yung abogado nung mga Pinoy na abogado dun sa ng mga testigo or hindi testigo, yung mga biktima ng drug war, no? Ang unang argumento ng kampo ni Digong, may conflict of interest daw umano yung mga abogado. Puro bintang no? No. Pero syempre, matapos yung desisyon ng ICC, pre-trial chamber, nagdesisyon silang bawiin ang kanilang apila. Kasi nga, malamang alam din nila na matatalo sila. Ano ibig sabihin nito? Magpapatuloy ang representation ng mga abogado para sa mga complainants. So hindi sila madi-disqualify, hindi sila matatanggal. Kasi nga, nagreklamo sila. Una, alam ko yung una na na deny. Nag-attempt ulit sila ngayon disqualify, pero after nung pinull out na nila yung kanilang yung kanilang request, no? Syempre, alam nyo, ito bahagi lang naman to ng patuloy na legal process diyan sa ICC kung saan sinusuri yung mga aligasyon laban sa dating pangulo ng DDS na utak luga. Walang kwenta. Meron pa ba akong isang topic? Isa pa, no? Hanap ako ng isa. Siyempre dito, no? Habang nagpapatuloy yung proseso, no? Nilinaw. Wait nga. Hanap ako ng isang topic, bago tayo mag-ending. Isa pa, no? Para makadiscuss pa ako ng isa. Ito, So, i-closing na natin tong topic na to. Para sa akin talaga, habang nagpapatuloy ang proseso, malinaw na ang laban ngayon ay hindi political debate, kundi legal battles dyan sa ICC. So, medyo masaklap talaga itong 2026. No? Sa buhay ng mga Duterte. Kasi ganun talaga, bawi-bawi lang
Kakulango.